Alam nyo, may mga bagay sa paligid natin na akala natin simple lang, pero sa totoo lang, may malalim na kwentong tinatago. At isa na dyan yung isang prutas na siguradong pamilyar sa inyo. Ngayon, samahan nyo akong buklatin ang isang napakagandang kwento, ang alamat ng makopa. O di ba? Napansin nyo na ba? Bakit nga ba parang puso ang hugis ng makopa? Sinasabi ko sa inyo, hindi yan nagtataon lang. Kasi sa likod ng itsura niyan, may isang alamat na nag-aabang. At yan mismo ang aalamin natin ngayon. Tara, mag-throwback muna tayo. Balikan natin yung panahon na simple pa ang lahat para matuklasan natin kung ano ba talaga ang hiwaga sa likod ng prutas na to. Imagine nyo to, isang nayon na sobrang payapa. Yung tipong napapaligiran ng mga luntiang bukid at naririnig mo yung agos ng malinaw na ilog. Dito, simple lang ang buhay at halos lahat magkakakilala. Dito mismo sa lugar na to, magsisimula ang lahat. At siyempre, sa gitna ng ganitong kagandang lugar, may nakatirang isang dalaga. Isang dalaga na hindi lang maganda sa labas, kundi lalo na sa loob. Grabe ang kabaitan ng puso niya. Para siyang sinag ng araw na laging handang tumulong sa kahit sino na walang hinihintay na anumang kapalit. At yung puso ngang yon, yung pusong sobrang dalisay at puno ng pagmamahal, yan mismo ang magiging sentro ng buong alamat na to. Pero alam mo yon, gaya ng karamihan, sa likod ng mga ngiti niya, may tinatago pala siyang isang mabigat na dinadala. Isang kalungkutan na siya lang mag-isa ang nakakaramdam. At ano yung dahilan? Well, yung kaisa-isa niyang minamahal dinapuan ng isang kakaibang sakit na tila walang makahanap ng lunas. Araw-araw, kitang-kita niya kung paano unti-unting nanghihina yung mahal niya. At sa bawat paghina nito, parang may isang peraso rin ng puso niya ang nadudurog. Hanggang sa umabot siya sa punto na wala na siyang pag-asa. Kaya napatingala na lang siya sa langit at nasabi niya to, isang pangako, isang panata na handang niyang ibigay ang lahat kahit ano para lang sa taong pinakamamahal niya. Ang hindi niya alam, yung panalangin niyang yon na sobrang dalisay at puno ng pag-ibig, may nakarinig pala. Umabot yon sa isang diwata ng kagubatan na talagang naantig sa lalim at katapatan ng pagmamahal niya. Okay, so dito na magsisimula yung part na medyo magical. Dito magtatagpo yung mundo ng mga tao at ng hiwaga. At dito rin natin matututunan yung aral na nagmula sa isang napakadakilang sakripisyo. So nagpakita nga yung diwata sa kanya. Sabi ng diwata, ang lunas na hinahanap mo ay nasa puso mo. So sa tulong ng diwata, inilayay ng dalaga yung buo at wagas niyang pag-ibig. Isang butil lang ng luha na puno ng pagmamahal ang pumatak sa lupa. At mula doon, bigla na lang may isang puno na milagrong sumibol. At grabe, agad-agad na munga yung puno at yung mga bunga, kakaiba. Bawat isa, eksaktong hugis puso at yung kulay, kasing pula ng dugo, kasing pula ng wagas na pag-ibig. At yung prutas na yun na isinilang mula sa dalisay na pagmamahal ang siyang nagpagaling at nagbalik ng buhay sa kanyang minamahal. So ano ngayon yung aral ng makopa? Well, simple lang. Sinasabi nito sa atin na ang totoong ganda, hindi yan nakikita sa labas. Nagmumula yan sa loob, sa isang pusong busilak, sa isang pusong handang magmahal at magsakripisyo. Kaya yung makopa, naging simbolo siya ng isang pag-ibig na kayang magbigay ng buhay. Kaya sa susunod na makakita ka o makahawak ng makopa, sana maalala mo tong kwento. Alalahanin mo yung dalaga at yung kanyang wagas na puso. At tanungin mo rin ang sarili mo, para sa'yo, ano kayang aral ang iiwan ng prutas na to?